kailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay mag-alay ng banal na misa na pasalamat sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Una, para sa intensyon, para sa araw ngayon. Pangalawa, sa inyong intensyon, kayong nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon man nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Friends, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga minamahal ko mga kapatid, para kay San Pablo, ang kanyang pagpapahayag sa pagiging apostol ay dahil hinilang siya ng ating Panginoong Hesus na nabuhay muli matapos mag-alay ng buhay upang tayo tupusin. Sa ating Ebanghelyo, tinuturoan tayo ng ating Panginoon na kinakailangan na tayo ay magpahayag ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang lumapit sa kanya na isang babae na naglagay ng pabango sa kanyang paa at umiyak pa tumatangis ay kanyang pinatawad dahil sa kanyang kabutihang loob. Ngunit kuminsan hindi natin pinapansin o pinahalagahan ang kabutihang loob ng Diyos. At dahil dito, tayo, dahil sa ating karapukan at kahinaan, tayo nagkasala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo may marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kaming upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon, ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang
kung kayo'y sumampalataya na di niisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Saka huli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahan loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang pinangangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Hallelujah, 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 Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Parisiyo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa pag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Parisiyo kahit nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Parisiyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi ito sa sarili, kung talagang propita ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa kanya, sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po yun, Guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa'y 500 denaryo at ang isa'y may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya mula noong pumasok ay hindi tumitigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na pinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang nagtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Huwebes tayo ng ika-24 na linggo sa kanong panahon sa panang taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong makikita o kaya
ang mga tema na napakahalaga sa ating mga pagbasa ay tungkol sa kapatawaran na pinapahayag ng Panginoon sa isang makasalanan. Ang ating unang pagbasa sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 11, ito ang pagpapangaral ni San Pablo tungkol sa kabutihang loob ng Diyos na upang tayo mapatawad, ang Panginoong Jesucristo ay nag-alay ng kanyang buhay upang tayo'y tubusin. At ito ay pinangaral niya sa lahat. At hinirang pa ang bawat isa na magsasaksi sa kanyang pagkabuhay muli at nagpakita siya sa maraming tao at ang pinakahuli ay nagpakita kay San Pablo na hinirang rin siya na apostol. Sapagkat ang kabutihan ng Panginoon ay nagpapahayag na siya ay tunay na Panginoong butihin sapagkat ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw ayon pa sa unang bersikulo ng Salmo 117. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 7, verso 36 hanggang 50, ito yung tagpo na may babaeng kilala na makasalanan na pumasok sa bahay ng Parisiyo habang ang ating Panginoon ay kumakain sa bahay ng isang Parisiyo. At ang ginawa ng babae ay kakaiba. Siya po ay umiiyak sa paanan ng ating Panginoon, na basa ng luha ang paa ng ating Panginoon at kanya pong pinunasan ng kanyang buhok. Sa kaugalian o tradisyon ng mga Hudyo, napakabanal ang buhok, kaya nga kanilang tinatago at tinatakpan. Pero dahil ang babae ay makasalanan, dito sa ating Ebanghelyo, ginagamit pa niya ito na pangpunas. Pero sa ginagawa ng babae, ito ay kinuha ng ating Panginoon ng modelo ng tunay na paghingi ng kapatawaran at pagpapasalamat sa kapatawarang ibinibigay ng Panginoon. Kaya sinasabi niya, pumasok siya sa bahay ng isang Parisiyo na ang pangalan ay Simon, hindi man lang naghugas sa kanyang paa, hindi man lang naglagay ng langis sa kanyang buhok, hindi man lang naglagay ng pabango para sa kanya. Samantala yung babae ay ibinigay ang lahat at hindi tubig na ordinaryo, mga luha, ang siyang panghugas sa paa at hindi ordinaryo na langis, bagkos mamahalin na pabango ang ilagay sa paa. Sapagkat itong babae ay pinatawad ng Panginoon. Ang salitang Hebreo sa pagpapatawad ay selekha. Ang selekha ay ang pagtingin kung ano yung mga nagawa natin na hindi natin kaya na tanggapin o dili kaya kahit anumang mga susunugin na alay ay hindi sapat upang tayo ay patawarin ng Diyos. Kaya ang selekha o pagpapatawad ay ibibigay lang ng Diyos. Kaya atin pong makita dito sa ating Ebanghelyo na nagreklamo yung mga kasalo niyang mga Parisiyo at nasabi, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangahasan sapagkat ang Diyos lang ang tunay na magpapatawad. Pero ang ating Panginoon, siya yung salita ng Diyos na nagkatawang tao. Siya yung Mesiyas, kaya siya ay makapagbigay
ng selika o pagpatawad. Sa versikulo 48, kapitulo 7 ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang salita ng selika sa Hebreo ay naisalin sa koinoko na Grigo na apionte. Pero kapag makinig po kayo sa mga moderno na Grigo, hindi na po ito ginagamit sapagkat ang ginagamit sa moderno na Grigo ay sigkoro, pagpapatawad. Pero dito sa ating Ebanghelyo, versikulo 48, kapitulo 7, ang ginagamit po na salita ay apionte, na ganun rin, pagpapatawad. Napakahalaga ang pagpapatawad. Sapagkat ang pagpapatawad na bigay ng ating Panginoong Hesus ay Kanya pong ibinahagi sa Kanyang simbahan. Kaya nga noong nagpahayag si San Pedro na siya ang Mesiyas na banal ng Diyos, sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 16, sinasabi niya, kung sino man na palayain mo dito sa mundo ay palalayain doon sa kalangitan. Ibig sabihin, yun yung pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay binigay rin sa simbahan sa pangitan ng sakramento ng pagkumpisal. Kaya mayroon po tayong pagkumpisal sapagkat tayo'y mahina lang at mga mahinang tao, kinakailangan natin ang tunay na kapatawaran upang tayo manumbalik sa pagkadalisay na yun yung kalooban ng Diyos. Sapagkat inilikha tayo, pag tingnan natin sa aklat ng Henesis, ang paglikha sa atin, tayo ay kawangis at larawan ng Diyos. Henesis Kapitulo 1, verso 26. At dahil dito, tayo ay dalisay. Ngunit dahil na rin sa pagpasya ng tao, na makita natin sa aklat ng Henesis Kapitulo 3, tayo ay nagkasala at dahil doon, nagsimula ang kamatayan at ang kasalanan na siyang mag-iba ng landas ng tao. Kaya kailangan natin ang tunay na pagpapatawad. Kung ikaw ay nagpapatawad sa iyong kapwa-tao, ikaw ay nagpapahayag ng kabutihang loob ng Diyos. At kung tayo ay sa ating simbahan, mayroong sakramento ng pagpapatawad, ang kabutihang loob ng Diyos na Kanya pong ipinahayag gaano kadakila ang Kanyang pag-ibig at dahil doon siya nag-alay ng Kanyang buhay, namatay po siya sa cross. At ito yung Kanyang pagtubos sa atin. Ang Kanyang pagtubos sa atin ay hindi lang po pagtubos sa kasaysayan. Ito'y pagtubos na nangyayari sa sakramento ng Kanyang pagnanahan o presensya magpahangga ngayon, na tayo ay pinapatawad. Gaano man kalaki ang ating mga kasalanan, hindi po ang bigat, ang laki ng kasalanan ating nagawa ang tinitingnan ng Diyos. Ang Kanya pong tinitingnan, gaano tayo kataos-pusong nagbalik loob, gaano tayo nagbabago at bumalik sa Kanya. Kaya sa salitang Hebrew, ito ay tinatawag na teshuvah. Teshuvah ay pagbabago, pero ang literal po na kahulugan ng teshuvah, balik sa Diyos. Na na-translate naman sa salitang Griego na metanoia. Metanoia, dalawang salita, meta, bago, nos ay pag-iisip. Pagbabago ng pag-iisip, ito ay pagbabalik loob. Ang pagbabalik loob ay siyang tinitingnan sa ating Ebanghelyo ngayon na dahil malaki ang pagpapatawad na binigay ng Panginoong Diyos pagitan ng ating Pong Hesus Nazareno na isang babaeng makasalanan, kaya mas malaki ang Kanyang ginagawa. Ang Parisiyo na laging nagdududa at hindi gaanong tumatanggap sa ating Panginoon, kakaunti lang ang Kanyang hiningi na kapatawaran at dahil dito, kulang siya sa pagpapahayag ng pasalamat sa Diyos. Magpasalamat tayo upang tayo na mga makasalanan. Wala pong taong perpekto sa mundo. Lahat po tayo ay mga makasalanan
Lahat po tayo ay mga mahina at marupok. Lahat po tayo ay sa isang saglit ng buhay natin ay nagkakamali. Kaya wala po sa ating perpekto. Kinakailangan natin ang patawad ng Diyos. Yung pong hihingi ng patawad na banal mula sa Diyos, palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na nagbigay sa atin at nagpapatawad na gaano man kalaki ang ating ginagawa. Ito'y natumbasan na ng pag-aray buhay sa Panginoon. Sa Kanyang kamatayan, tayo'y naligtas. At dahil tayo naligtas, naway magpahayag rin tayo ng katumbas nito na pagsabuhay ng pagbabalik loob sa pangalan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating pananalangin, ilagay natin ang ating pananalig sa Diyos Ama na nagpakita ng mapagmahal na habag sa Kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. Atin pong itutugon, kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maipagpatuloy ang gawain ni Jesus sa pagpapatawad ng mga kasalanan at pagbubuo ng mga pusong wasak. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ng diwang mapagpatawad, ang mga taong magkakatunggali naway humantong sa mapayapang pag-uusap. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Tayo naway maging mahinahon at mahabagin sa ating kaisipan ukol sa kapwa at huwag natin silang iwaksi o tanggihan dahil sa kanilang kahinaan at kakulangan. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may sakit at yung mga nag-aaruga sa kanila, naway makadama ng mapagpagaling na presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng nagmamalasakit na Kristiyanong komunidad. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Yaong mga pumanaw na sa buhay na ito, naway patawarin ni Jesus na ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Lubhang mahabaging Ama, itinaas namin sa iyo ang aming mga panalangin sa ngalan ng iyong anak na nagmahal sa amin at inialay ang kanyang sarili para sa amin. Siya na mapagpatawad na tagapagligtas na buhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maayon mong dinggin ang aming pitaya at panlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kaganang loob ang tayo nikamot pinangasiwa sa San Sinukog. Sangad mo siya iwas tong lubos siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod sa iyong pag-ilaw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kay kaysa namang helsi siya awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito, pangpara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo nipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Juanario, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na manigaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng paryo o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway
pagharian ang aming tinanggap na pakikinabang, upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayanis sa amin. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayo mga narito, kayo mga naugnay sa iba't ibang social media platform at ng cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway, ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa at mahirap at nangailangan. Salamat po sa lahat ng mga nakikiisa sa iba't ibang paraan sa Quiapo Church upang mapahayag ang pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Naway kayong lahat ay pagpalain ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng mga naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting iba't ibang paraan, at lahat ng mga tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magbigay siya ng biyayang siksik, liglig at nagumapaw. Tayo ay pinatawad ng Diyos, hindi sa madali na paraan. Nag-alay po siya ng buhay sa atin at pagpakasakit sa krus. Naway tayo rin ay magbalik loob upang tayo'y magmahal sa Kanya ng tunay. Ngayon na po ang pagbasbas, mangyari po lang itaas bagya, mga ibagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagbasan cross ang ulang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kilanganin ka na nagsusumamo sa makamtanawan nila ang katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan na po ninyo ang mga dalaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ay naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating Pong Isus na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati 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 ka namin.